Magkakasana ng operasyon ng PNP Highway Patrol Group laban sa mga motoristang gumagamit ng green plates kahit hindi naman electric ang kanilang sasakyan. Ang mga yan daw kasi lumulusot na nga sa coding dahil sa exempted dito ang naka-green plates. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong gumagamit ng electric vehicle ayon sa Land Transportation Office. Katunayan, mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, halos 30,000 na ang rehistradong e-vehicle sa bansa. Tumaas yan ng higit 5,000 kumpara noong 2024. Ang mag-asawang Arbel at Bing na engganyo ring bumili ng hybrid na sasakyan. Mas makatitipid daw kasi sila sa diesel kumpara sa dati nilang kotse. Pero maliban dyan, I think yung exemption niya from the number coding, is one of the incentives na nakadraw sa amin dito. Kasi parang may flexibility ka na kung anong oras mo gustong lumakad, umalis ng bahay. mga kapatid, basta electric o hybrid ang iyong sasakyan, matik, exempted sa anumang number o color coding scheme. Hindi lang yan sa Metro Manila kundi maging sa buong bansa. Batayan sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na isinabatas noong 2022. Dahil sa batas na yan, hindi na kailangan mag-apply o kumuha ng anumang permit, dokumento o certification para hindi masama sa coding. Walang registration sa DOE, walang registration sa Highway Patrol Group, walang ganyan. In fact, ang privilege ng EV at ng full EV, hybrid EV, ay yung walang color coding. Automatic na yan pagbigay ng LTO. Yes. Oo. May, diba, ang hybrid tsaka ano ngayon is green eh. Green. Yun yung nagdi-differentiate na ano siya exempted from color coding. Maging ang MMDA nanindigang walang rason para alisin ang exemption base na rin sa batas. Pero paano kapag peke ang plaka at hindi naman talaga electric o hybrid ang sasakyan? We receive reports already na may mga motor vehicles they put hybrid kahit hindi naman hybrid yung mga sasakyan nila. Those owners of motor vehicles is sporting green plates that are not supposed to use that motor vehicles because it's illegal. Illegal in the sense that they are not listed from the DOE list. Dahil dyan, isang operasyon kontra peking green plates ang niluluto ng PNP Highway Patrol Group. Nakadagdag daw kasi sa matinding traffic ang pagdami ng mga sasakyang may peking green plates. It's manageable still, but papunta na sa alarming kung hindi mag-intervene ang law enforcers. Sabi pa ng HPG, mayroon na raw silang listahan ng mga sasakyan na tanging otorisado para magkaroon ng green plate. Pero tumanggi muna silang magbigay ng detalye kung paano nila matutukoy ang mga sasakyang gumagamit ng green plate pero hindi naman electric o hybrid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.